Hello and welcome back to my YouTube channel. So today ngayong araw is ituturo ko pa sa inyo kung paano mag-reset ng printer sa napakadaling paraan. Isa sa advantage nitong resetter na to is napakadami niyang supported na models. Almost lahat ng model ng printer natin is nandito na. At it works like magic guys kasi sobrang dali niyang gamitin. Okay, so ano pang hinihintay natin? So simulan na natin. So kung meron tayong printer guys na kailangan ng i-reset, mapa L series man yan, XP series, Workforce series, Stylus series, Artisan series, PX, at kahit anong series pa yan guys, kayang-kayang i-reset yan ng printer na to. At tsaka guys, sobrang daling gamitin talaga ng resetter na to. This video is sponsored by Inkchep.net. So ito na nga guys. So para makapag-reset, punta lang tayo sa kanilang website. So i-type natin dito ang Inkchep.net. Ayan. Tapos pindutin natin itong week. So dito makikita natin yung kanilang pricing. So nakalagay dito 1 key for $9.99 US dollar. So 3 keys for $6.99 US dollar and 5 keys for only $5.99 US dollars. So nandito guys kung ano rin yung inyong language na gagamitin. So syempre tayo gagamitin natin ng English. And then nandito sa baba yung lahat ng printers na kayang i-support nitong resetter nila. So, napakadami guys. So, tingnan nyo na lang kung ano yung model ng printer ninyo. So, hanapin nyo dito. So, pwede nyo itong gamitin. So, ngayon naman, kung halimbawa, meron ka nang nabili na license key, so, i-download mo lang yung kanilang resetter. So, para gamitin yung kanilang resetter, so, pindutan lang natin itong English. Tapos, lalabas na yan guys dito. So, nandito yung kanilang program, yung Inkchep Week Setup. So, i-click lang natin yan, guys. And then, do you want to install Inkchep Week? Siyempre, pipindutin natin yung yes. And then, okay. So, ayan guys, na-install na yung ating resetter. So, makikita natin yan dun sa ating desktop. So, hahanapin natin yung resetter. So, nandito nag-install na lahat ng resetter. So, nakalagay din dito, resetter na para sa'yo. So, syempre, gagamitin natin yung Inkchep na English language. So, open lang natin yan, guys. So, ito, sobrang dali talaga kasi pipindutin mo lang yung Waste Ink Counters. And then, automatically, dito sa arrow na to, makikita kagad dyan kung ano yung mga printers na nakakonect sa computer mo. So, eto, ang gamit natin is Epson L120 series. So, nandito guys, pwede mo siyang i-read at pwede ka nang mag-reset. So, pag read natin guys, nakalagay dito, nasa 28.61% pa lang yung aking counter. Pero kapag ka umabot na yun ng 100%, so hindi ka talaga makakapag-print. So, kaya, kailangan mo siyang i-reset para magamit mo ulit yung printer. So, eto, meron akong sample key. Ito try natin. Kasi kahit naman hindi pa puno yung counter, pwede mo nang i-reset yung printer. So, nandito guys yung aking sample na key na binigay sa akin. So, itetestin natin siya. Siyempre, kapag ka bumili ka ng resetter sa kanila, bibigyan kanila ng license key. So, ito yung sa akin. So, ikakopy lang natin yan. And then, ipipaste natin dito sa reset Waste Ink Counters. So, yan guys. Sobrang dali niya. Ipipaste mo lang yung key. And then, pindutin mo lang yung okay. So, yan nakalagay na guys. Oh. Done. Please restart the printer in order to finish the counter reset process. So, yung printer natin guys ay kailangan ko lang i-turn off. Tapos, i-on ulit natin. And then yan na guys, pwede na tayo mag-print.